Sinasabi ng marami, walang ina na may gustong iwan o abandonahin ang kanilang anak. Pero gusto kong malaman mula mismo sa inyo, bakit niyo po ako inabandona sa loob ng 20 taon? Ano po bang dahilan niyo para takasan ang inyong responsibilidad sa akin at ipaampun ako sa iba? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang pagkakaroon ng anak ay isang regalong maituturing ng isang ina. Ngunit mayroong mga babaeng nabubuntis, ngunit ayaw humarap sa responsibilidad ng pagiging isang ina. Nakalaunan ay nauuwi sa pag-aabandona sa kanilang mga anak. Mga kaibigan, naririto po ang naging karanasan ni Marga sa ating dunang sa kanyang panahon. Nakatulog pala ako dahil sa kalasingan. Diyos ko, bakit nakahubad ako? Katabi ko sa kama si Jules, nakahubad din. Jules! Jules, gising! Jules! Ano nangyari? Oh my God! Bakit nakahubad tayong dalawa? Ano ito? May nangyari sa atin? Malamang may nangyari. Ako, At sinamantala mo naman yung kalasingan ko. hindi ko gagawin yun. Lalo na tropa tayo. Saka hindi tayo talo. Bakit nangyari sa atin ito? Lasing din ako kagabi. Hindi ko alam yung ginagawa ko, tol. So sorry. Nangyari na, wala na. Kakasuka! Kahit kailan di ko pinangarap na sumiping sa lalaki. Babae pa rin hanap ko, no? Maga! Pagdasal mo, Diyos, sana hindi magbunga tong ginawa natin. Ayoko mag-inanay! Ano to nangyayari sa akin? Kanina pa ako nahihilo. Nagdududuwal pa. Hindi ko rin gusto yung mga kinakain ko. Buntis ka kasi, kaya nararamdaman mo yan. Ha? Ano po? Di naman siguro. Sigurado ako buntis ka. Teka, kanino ka nagpagalaw, ha? Akala ko ba hindi ka papatol sa lalaki? Ano yan? Ma, aksidente yung nangyari. Lasing kami ng tropa ko si Jules. Hindi naman namin nakalain. Mauwi kami sa ganito. Magiging ganito ko. Tsaka nakakadirin pumatol sa lalaki. No? Anong gagawin mo ngayon buntis ka? Mananagutan ka ba ni Jules? Yak! Di ako mapapakasal sa lalaki. Di kami talo. Ano yan? Magpapakadisgrasyada ka? Naku ha, kung may iwan sa akin yung anak mo, hindi ko aalagaan yan. Yung palaglag ko na lang kaya itong pinagbubuntis ko. Kakayanin ba ng konsensya mo? Kahit kailan talaga wala kang kwentang hinga ng payo, ma. Sino bang nagpabuntis? Hindi ba't ikaw? Milton, Oh. nakita mo ba si Jules? O kung merong kang balita sa kanya? Wala eh. Tinatawagan at tinetext ko rin siya pero hindi nagre-reply. Ewan ko ba doon sa lalaking yun? Bigla na lang naglaho na parang bula. Ganun ba? Lumalaki na yan tiyan mo. Ilan buwan na yan? Ka-6 na buwan na. Pananagutan ba yan ni Jules? Yung ko sa kanya. Simula nang mabuntis ako, di naman siya nagbigay sa akin ng pang-suporta sa magiging anak namin. Tsaka ayan na ako, biglang nawala. Baka ayaw niya ng responsibilidad. Alam mo, sa totoo lang, di ko alam kung paano ko palalaki ng anak ko. Hindi ako nanay material. Anong plano mo dyan?
Di ko pa alam. Bala ko nga sanang ipalaglag noon, kaso nga, nakonsensya ako. Baka mamigay ko na lang tong anak ko. May alam ako na pwede mong pagbigyan ng anak mo. Talaga? Sino? Si Tita Betty. Yung nagpapa 5-6 sa lugar natin. Matagal na niyang gusto magkaroon ng anak. Kaso baog siya. Madalas nga nagtatanong sa akin si Tita Betty kung may alam daw ba akong nanay na gustong ipaampon ng kanilang sanggol na anak. Gusto mo, rekomenda kita. Sige. Gusto kong makausap yung Tita Betty yung sinasabi mo. Baka sakali, interesado siyang ampunin ng anak ko. Marga? Siya na ba yung anak mo na ipaampon mo sa akin? Opo, Tita Betty. Mag-iisang linggo pa lang siya. Daniel ang pangalan niya. Pakarga nga sa anak mo. Eto po. Oh, ang cute at ang lusog ng anak mo. Sigurado ka bang gusto mong ipaampon sa akin tong anak mo? Opo. Di ko maalaga ang mabuti ang bata. Mabuti na, ipaampon ko na lang siya. Baka gumanda pa yung kanyang buhay. Tita Betty, sana alagaan niyong mabuti si Daniel. Oo naman. Palalakihin ko ito't ituturing na para kong tunay na anak. Pero Marga, oras na ibinigay mo ito sa akin, hindi mo na ito mababawi pa. Gagawin ko kasing legal ang pag-aampon sa bata. Kakausap ko na nga yung abogado ko tungkol dito. Sige po. Bahala po kayo. Hindi na po ako magpapakita sa anak ko pagkatapos nito. Mabuti kung ganon. Basta pangako, Marga, gagawin ko maganda ang buhay ng batang ito. Ano, Marga? Bakit ang tahimik mo ngayon? Nakipaghiwalay na po sa akin si Didet. Minahal ko naman siya. Naging mabuti naman akong kasintahan sa kanya. Naging responsable ako dahil pinag-aral ko naman yung mga anak niya. Pero, napili pa rin niyang bumalik doon sa asawa niya. Talagang babalik siya doon. Asawa niya yun eh. At saka ang tunay na babae, lalaki pa rin ang hanap, hindi tomboy. Naman eh, nangasar na naman kayo. Ay nako, hindi sa nangaasar ako. Pero tanggapin natin ang katotohanan. Ay nako, imbes na magmukmo ka dyan sa tabi, ayusin mo na lamang ang buhay mo. Siya ka pala. Nagkasalubong kami ni Betty kaninang umaga sa palengke. Kasama niya ang apo ko. Talaga? Anong itsura ni Daniel? Ayos naman ba ang buhay ng anak ko? Ay, guwapo! At matangkad si Daniel. Manang-mana sa tatay mo. Ay, kwento ka sa akin ni Betty. Basketball player pala yung anak mo. Malapit na rin itong magtapos sa kolehiyo. Architecture daw ang kinukuha niyang kurso. Ganun ba? Buti naman hindi kayo nagpakilalang lola ni Daniel. Bakit ko naman gagawin yun? Alam ko namang legal ng anak ni Betty si Daniel. At saka masaya na ang buhay ng apo ko. Bakit pa natin guguluhin? Kung hindi ko pinaampon si Daniel, baka tambay lang siya ngayon sa kanto.
Mabuti na rin yung pinampong ko siya sa may kaya. Pero, bakit parang nasasaktan ka? Oo po, ma. Nasasaktan din ako. Kasi anak ko si Daniel. Sa totoo lang, ayoko siyang ipaampon, pero wala akong mapagpipilian dahil hindi ko naman alam kung paano ko siya bubuhayin. Pero nagawa mong palakihin ang mga anak ni Didit na hindi mo naman kadugo. Ibig sabihin, kaya mo rin sanang palakihin ng maayos si Daniel. Sa totoo lang, ma, naisip ko rin yan. Ako, konsensya ako sa ginawa ko sa sarili kong anak. Alam mo, Marga, malaki din ang pagkakasala ko sa apo ko. Kasi hindi kita tinulungan. At sa halip, pinabayaan kitang ipaampon ang bata. Aminin kong pinagsisisihan ko rin yun. Pero nangyari na yun, wala na tayong magagawa. Ma, saan mo pwedeng makita si na Tita Betty ngayon? Doon na sila nakatira sa kabilang barangay, sa Pasong Tamo. Teka, huwag mo sabihin sa akin dadalawin mo ang anak mo. Manong, bayad ko po. Pakiabot na lang po. Salamat. Boss, bayad daw po ni Kuya. Ang lalaki nag-abot ng pamasahe ko. Parang kamukha ni Papa. Oh, teka. Hindi kaya siya yung ano ko si Daniel? Oo nga. Sigurado ko si Daniel nga ito. Iho. Ikaw ba yung anak ni Betty? Ay, pasensya na po. Napagkamalan ko kayong lalaki. Opo. Anak ako ni Betty. Kilala niyo pong mama ko? Oo. Matari ko siyang kaibigan. Daniel ang pangalan mo, di ba? Opo. Daniel nga po. Kumusta naman kayo ni Betty? Balita ako, matatapos ka na ng pag-aaral mo. Isang semester na lang po ako at matatapos na ako ng architecture. Ayos naman po kami ni Nanay Betty. Nag-aaral nga po ako mabuti para makabawi naman ako sa hirap ng mama ko sa pagpapaaral niya sa akin. Mabait kang bata, Daniel. Napakaswerte ng mama mo. Ano nga po palang pangalan nyo? Para maikwento ko po kay mama. Marga. Marga? 20 taon din kami hindi nagkita. Sige po, Aling Marga. Ikukwento ko po kay mama na nagkausap po tayo. Marga, malungkot ka na naman. Namimiss ko lang po yung anak ko. Kailan kaya uli kami magkikita? Ay, sandali at may tao sa labas. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi. Nandiyan ba si Marga? Kasama ko ang anak niyang si Daniel. Lola, kayo po ba lola ko? Ha? Oo. Halika kayo. Pumasok kayong dalawa. Tita Betty? Daniel? Maupo muna Anong kayo. ginagawa niyo dito? Naikwento kasi ni Daniel na nagkausap kayo sa jeep. Dahil sa matanda na ako at mahina na ang pangangatawan, napagdesisyonan kong ipagtapat na sa kanya ang totoo na ikaw, Marga, ang tunay niyang ina. Ma, kayo pong tunay kong ina? Oo, Daniel. Ako
ako ang iyong ina. Ang sabi ng marami, walang ina na may gustong iwan o abandonahin ang kanilang anak. Pero gusto kong malaman mula mismo sa inyo. Bakit niyo po ako inabandona sa loob ng 20 taon? Ano po bang dahilan niyo? Para takasan ang iyong responsibilidad sa akin at ipaampun ako sa iba. Nung mga panahon na yun, di ko alam ang gagawin ko. Wala akong trabaho noon. Lulungo ko sa bisyo at barkada. Di ko alam kung paano kita palalakihin ng maayos. Kaya napilitan akong ipaampun ka kay Tita Betty. Dahil alam ko, mabibigyan ka niya ng magandang buhay. Tignan mo naman yung sarili mo ngayon. Edukado, may kinabukasan, magandang buhay. Pero alam mo, Daniel, mula nung pinampun kita, walang araw at gabi na hindi ako pinaiyak ng konsensya ko. Palagi kitang naiisip. At tuwing nagdarasal ako, lagi akong humihingi ng tawad sa Diyos. Ma, Oo, mali ang ginawa ko, Daniel. Pero mas nanaisin ko nang mahiwalay ka sa akin kesa naman kasama mo ko. Pero patapon naman ang buhay mo. ma, Anak, huwag ka nang umiyak ka na. Daniel, naririto ako sa harapan mo ngayon. Humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo. Anak, sana makuha mo pa rin ako. Patawarin. huwag po kayong mag-alala, Ma. Naiintindihan ko pong naging sitwasyon ninyo. Kaya napilitan kayong ipaampun ako sa iba. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Sana bigyan ninyo ko ng pagkakataon na makasama kayo. Oo naman, anak. Simula ngayon, magkakasama na tayo. Mahirap husgahan kung tama ba o mali ang ginagawa ng mga inang inaabandona o ipinaampo ng kanilang anak. Ngunit ito lamang sana ang ating pakatatandaan. Lahat ng ina gustong mapabuti ang buhay ng kanilang anak. At handa silang magsakripisyo, maging luha pa ang maging kapalit. Makita't masiguro lamang nila na nasa maayos na kalagayan at pangangalaga ang kanilang anak. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutiang. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega.
At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sila ang naging inspirasyon ko sa mga pagsisikap ko, Marie. Sa bawat palakpak na naririnig ko, pag nagpe-perform ako, nangangarap ako na sana isa sa mga pumapalakpak doon ay ang pamilya ko. Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Sinasabing mahal ng magulang ang lahat ng kanilang mga anak. Ngunit bakit kaya may ilang nasusumpungan na ayaw ang kanilang anak? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dino sa ating dulang sa kanyang panahon. Kung gano'n, Luisa, wala nang problema sa kasal nyo ng nobyo mo. Wala na po, tay. Kahit sa mga abay at sa mga isusuot nila. Kami rin naman ang Kuya Artem mo. Handa na rin ang isusuot. Itay, ano pong gagamitin ko sa kasal ni Ate Luisa? Ha? Hindi niyo pa po ako ibinibili ng... Asa ka pang ibibili kita? Tay, Ibinili nga lang kami ng ate mo at ni Artem. Dino, isuot mo na lang kung anong damit meron ka. O kaya, manghiram ka doon sa kaibigan mo. Oo nga. Hindi ka naman kasama sa abay. Kaya ayos lang kahit hindi bago yung damit mo. pero ate... Tama nga ate mo. Huwag mo na silang bigyan ng problema. Hindi ka naman importante doon. Huwag ka nang malungkot, Dino.
Pahihiramin naman kita ng may susuot mo sa kasal ng ate Luisa mo. Salamat, Edgar. Pero hindi naman yung damit na gagamitin ko ang ikinalulungkot ko eh. Kundi yung trato sa akin ni Itay at ng mga kapatid ko. Oo nga, Edgar. Bata pa kami nitong si Dino. Nakita ko nang ayaw ni namang ambo kay Dino. Bakit nga ba sila ganun, Marie? Ang lagi kong naririnig na sinasabi nila, kasi raw, pangit itong kaibigan natin. Hindi tulad ng dalawang kapatid ni Dino na magandang itsura. At dahil din sa ako ang sinisisi nila. Sa pagkamatay ni Inay. Pambihira naman sila. Hindi mo naman kasalanan kung hindi ka nila kamukha. At kahit ang pagpanaw ng nanay mo. Kaso nga, hindi nila matanggap yun. Alam nyo, naiisip ko minsan, sana hindi nila ako ipinanganak ni Inay. Dino, Sana ako na lang ang namatay. Para hindi ako nasasaktan ng ganito. Dino, huwag ka magsalita ng ganyan. Mabait ka at mabuting anak. Naniniwala ako na darating din ang panahon na makikita nila mga magaganda mong katangiang yon. Mabuti na lang. Narito kayo ni Edgar. Mga tunay kong kaibigan. Oo naman. Hindi ka namin iiwan. Mabuti pa, sumama ka sa amin ni Edgar. May pupuntahan kami. Oo nga. Manonood kami ng shooting ng pelikula, Dino. Bakit hindi darating si Bonbon? Masama raw po yung pakiramdam, Ma'am Glo. Pero alam nyo, sa tingin ko, may nakuha yung mas malaking racket. Kaya inindyan yung shooting nyo. Pasabay talagang lalaking yon. Akala niya, siya na ang pinakamahusay na komedyante ng bansa? Correct, Ma'am Glo. Bakit nga ba sa hindi, ano? Nakikita mo, ang dami ng taong naririto. Opo. Maghahanap ako sa kanila nang ipapalit kay Bonbon. Makakamura na ako ng TF na ibibigay. Baka discover pa ako ng bagong komedyante. Kumita ka lang ng konti, ang yabang mo na. Hindi naman ate. Masaya lang ako kasi nga ako ang napili sa audition ni na Ma'am Glo. At binayaran ako agad. Hindi ka dapat matuwa dahil natitiyak ako. Yan ang una't huli mong pagkita sa pelikula. Hindi na masusundan yan. Ito yun naman. Totoo yun. Dahil ang pinilakang tabing ay para lamang sa mga may magagandang mukha at sa mga matatalino. Hindi katulad mo. Masama na nga hilatsa ng mukha. Wala pang tinapos na edukasyon. Tay, bakit kayo ganyan sa akin? Anong bakit? Bakit lagi nyo nalang sinasaktan ng damdamin ko? Talaga po bang hindi nyo ako mahal? Nagdrama ka pa dyan? Kinarir ang pag-aartista, oh. Hindi mo na dapat tinatanong yan dahil alam mo yung sagot. Ate, hindi ko kasalanan kung bakit namatay si Inay. At kung bakit ganito ang itsura ko. Tama na! Kahit ano pang sabihin mo, kasalanan mo pa rin kung bakit maagang pumanaw ang nanay nyo. Kaya kahit kailan, hindi ka namin matatanggap! Ibig mong sabihin, Marie, tayong dalawa lang maghahatid sa Maynila kay Dino? Oo, Edgar. Hindi ba alam ni na Mang Ambo na kinuha ni Ma'am Glo si Dino para gawing komedyan? Sinabi ni Dino, nagpaalam nga siya sa kanila na kay Ma'am Glo titira. Ano sabi nila? Ininsulto lang ang kaibigan natin. Kaya nga sabi ko kay Dino, tayo na lang ang maghahatid sa kanya para naman may moral support siya. Pambihira talaga ang pamilya ni Dino. Pero alam mo, tingin ko sisikat siya. Kasi bukod sa mahusay siyang magpatawa, mahusay din siyang kumanta. Sabi naman ni Dino, ang gusto lang niya, makaipon siya. May ayos ang buhay niya. Baka raw kasi pag nagawa na niyang bagay na yun, matanggap at mahalin na rin siya ng tatay at mga kapatid niya.
May bonus ka na naman, Dino. Dahil kumita ang ginawang pelikula ng grupo ninyo. Kaya nga po ang saya ko, Ma'am Glo. Ngayon, mababayaran ko na po ang binili kong bahay. Madaragdagan pa po ang ipon ko. Ma'am Glo, maraming salamat po sa inyo. Utang ko po sa inyo ang tagumpay ko. Masipag ka rin naman, Dino. At hindi mayabang. Kaya nagkaroon ka ng pangalan sa showbiz. At masinop ka pa sa iyong kita. Pag lagi kang ganyan, hindi malayong yumaman ka. Tay, pasensya na kayo. Natanggal ho sa trabaho ang asawa ko eh. Kaya wala akong maibibigay na perang pambili ng gamot nyo. Ganun ba, anak? Oo. Sige, alis na ako. Puntahan nyo na lang si Kuya Nardo. Malamang may pera yun. Dahil pareho silang mag-asawa na may trabaho. Una ko na siyang pinuntahan. Pero wala rin siyang naibigay. Ha? Sige, alis na ako. Sige. Ay! Naku, Tay! Nawala ng malay si Tay! Totoo, Marie? Nakausap mo si Dino? Oo, sabi Edgar. At pinapupunta niya tayo sa birthday niya. Doon daw yun gagawin sa restaurant niya. Wow! Bigati na talaga si Dino. Artista na. Negosyante pa. Sinabi mo pa. After daw ng celebration, ipapasyal niya tayo sa bahay niya. Nagkatotoong sinabi mo, Edgar. Nasisikat si Dino. Oo nga. At ang maganda sa kanya, hindi niya talaga tayo nakalimutan. Ano kayang magiging reaction niya pag nalaman niya nangyari kay Mang Ambo? Oo nga, no. Hindi niya alam yun, Chuck. Sasabihin ba natin sa kanya? Gusto ko sana. Kaya lang, baka naman masira ang birthday niya pag kinuwento natin. Alam ko na. Ang nalalapit na lang natin kasalang ikwento natin sa kanya. Pag nagtanong na lang siya tungkol sa kanyang pamilya, saka natin sabihin. Wow! Ang ganda nitong bahay mo, Dino! Oo nga. Hindi lang yung business niya ang maganda. Pati itong bahay niya. At ang dami pang kwarto. Sinadya ko talagang paggawa ng maraming kwarto itong bahay ko. Para may matutulugan ng mga bisita kong tulad nyo. Talagang pinaghandaan mo kami, ha? Siyempre naman. Ang laki talaga ng asenso mo, Dino. Bilib na bilib nga sa'yo yung mga taga sa atin eh. Edgar, Marie, kumusta na si Naitay? Ano kasi, Dino, inatake sa puso si Mang Ambo. Ano? Kailan pa? Kumusta na siya ngayon? Isa-isa lang ang tanong. Matagal na siyang inatake. Hindi lang maipagamot ng mga kapatid mo. Kasi hirap sila sa buhay. Sino nag-aalaga sa kanya sa bahay namin? Wala na yung bahay niya, Dino. Naipagbili yun nung nagbalak ang kuya mo na mag-abroad. Kaso napeke. Ganun ba? Saan nakatira ngayon si Itay? Kina Luisa. Siyang nag-aalaga kay Mang Ambo. Kawawa naman si Itay. Hindi ka nagdaramdam sa kanya, Dino. Kaya marahil nangyari sa akin ito para magising sa akin mga pagkakamali. Itay, kalimutan na po natin ang nakaraan. Anak. Magsisimula po ulit tayo ng isang maligayang buhay. Hindi po natin sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos na magkasama-sama po tayong muli. Itay!
May pagkakataong ang nilalait na kapintasan ay siya palang maghahatid ng magandang kapalaran. At ito ay matutupad sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbabayaran din niya yon. Paano pa, Inay? Paano pa ako magkakaroon ng katarungan? Walang nalilingid sa Diyos, Lirio. Hindi man tayo makasingil. Siya maniningil sa iyong kaapihan. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Bakit po binibigyan niyo ako ng pera, Ma'am Sonia? Alirio, ito'y tulong ko para sa'yo, ano? Dahil sa masamang sinapit mo dito sa aming bahay. Ma'am? O, gamitin mo ito para makapagsimula ka ng isang bagong buhay. Sabi niyo, tutulungan niyo akong hanapin ng nagsamantala sa akin. Oo, ginawa ko na yon. Pero, wala rin akong nalaman. Kaya ito na lang. Ito yung naisip kong gawin. Ma'am Sonia. Bumangon ka, Lirio. At sikapin mong malimot ang iyong naging kasawian. Salamat naman at dinalaw mo ko, anak. Nay. Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? At saka bakit dala mo lahat ng gamit mo? Si Ma'am Sonia po. Sinaktan ka ba ng amo mong babae? Di ba sabi mo mabait yun? Pinalis na po niya ako sa kanila. Pero bakit? Ayaw po niya kasi madamay sila sa nangyari sa akin. Nangyari? Nay, nirape po ako doon. Diyos ko. Sino lumapastangan sa'yo, anak? Hindi ko po alam. May takip po siya sa mukha. At pinaamoy niya ako ng pampatulog. Napakawalang yan ang gumawa sa'yo ng ganon. Pagbabayaran din niya yon. Paano pa, Inay? Paano pa ako magkakaroon ng katarungan? Walang nalilingid sa Diyos, Lirio. Hindi man tayo makasingil. Siya maniningil sa iyong kaapihan. Kumusta ka na, Lirio? Eto, pinipilit na bumangon. Kaya, pag nagbunga ang pagsasamantala sa akin, buntis ako, Joey. Lirio, naparito ko para sabihin sa'yo na hindi nagbabagong damdamin ko sa'yo. Joey? Oo, handa akong maging ama ng iyong dinadala. Pumayag ka lang na makasal sa akin. Ano? Baog ang asawa mo? Opo, Daddy. Yun ang sinabi ng doktor. Nang magpa-check up kami. Kaya pala. Ilang taon na kayong kasal? Hindi niyo pa rin kami mabigyan ng apo. Wala na pala magdadala ng apelido ko. Ay, naku, nakakalungkot. Hindi namin mararanasan ang maging lola at lolo.
Mami, kung nalulungkot kayo, lalo ko. Dahil gustong-gusto ko maging isang ama. Kaso nga, bawag ang asawa mo. Dapat pala, hindi mo na lang siya pinakasalan eh. Di ba na, Daddy? Mami, may pag-asa pa naman para maging ama ako eh. Paano? Mag-aampon kayo? Oo. Ay, hindi. Hindi, Mami. Ayaw Ano? na edit yun. Mag-aanak ka sa iba. Ay, naku. Lalo hindi pwede. Magagalit ang daddy ni Edith. Sisingilin yung pagkakautang natin dahil doon sa pagkalugi sa ating negosyo. Ay, pag nagkataon, magiging mahirap pa tayo sa daga, klaro. Hindi ho ako mag-aanak sa iba. Ano ba kayo? Ano? Kukunin ko yung tunay kong anak. Ha? Ang anak ko sa pagkabinata. May anak ka? Meron, Daddy. Oh, Mami, may anak ako kay kanino? Lirio. Sa katulong natin? Opo, Daddy. Nabalitaan ko kasi noon na nagbunga yung ginawa ko sa kanya. Kung ganoon, kamang hinana ko. Ikaw nga. Ikaw ang gumahasa sa kanya. Kumusta, Lirio? Kayo? Sir Baron? Oh, ako nga. Paano niyo nalaman itong tinitira namin? Talagang hinanap kita eh. Bakit? Dahil sa isang importanteng bagay. Ano yun? Yung batang ipinagbuntis mo noon. Siya ang bunga ng pagsasamantala sa'yo. Bakit mo hinahanap din ngayon? At saka, paano mo nalaman ang tungkol doon? Wala na ako sa inyo nang malaman kong nagbunga yun. Dahil nakibalita ako sa nangyari sa'yo. Lirio, ako ang nagsamantala sa'yo. Ikaw ang walang yang yun? I'm sorry. Ha? Nagawa ko lang yun dahil lasing ako eh. Hayop ka. Ay ko? Kasababa! Lumayas ka dito. Lumayas ka! Lirio, may ipakikiusap ako sa'yo. Ibigay mo na sa akin yung bata. Wala kasi kaming anak na asawa ko eh. Kaya, siguro mas mabibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Ayun, kaya mo siya hinahanap para mapuna ng kawalan sa buhay mo. Malas mo lang, Baron, dahil wala ng batang yon. Ipinalaglag mo siya? Hindi ako masama katulad mo. Hindi ko magagawang pumatay ng walang malay. Kusa siya nalaglag. Dahil sa hirap na inabot ko nung magkaroon ng bagyo sa dati naming tirahan. Hindi! Ngayon, nauunawaan ko na kung bakit hindi niloob ng Diyos na maisilang ko siya. Para hindi siya mapunta sa isang masamang amang katulad mo! Walang hiya siya. Pasalamat siya wala ako dito. Dahil kung nandito ako, baka nataga ako siya. Noon pa man, may hinala na ako kay Sir Baron. Wala nga lang akong makuhang ebidensya. Pero ngayon, dahil sa paghahangad niya makuha ang bata, siya na mismo ang naghayag ng kanyang kawalang hiyaan. Ngayon, ramdam ko ibinigay na ng Diyos ang katarungan sa akin sinapit. Dahil bigong magkaanak ang lalaking lumapastangan sa akin. Pwede bang huwag ka nang magalit, Lirio? Sana ngayon, ibigay mo na rin sa akin ang inaasam ko. Ang pagbayag mong makasal tayo. Huwag ka mag-alala.
payag na siya ngayon. Si nanay talaga. Inunahan pa akong sumagot. Kasi naman sobrang tagal na ng paghihintay ni Joey. Totoo ba yun, Elio? Pahal ka nang makasal tayo? Ha? Oo. Handa na akong harapin ang panibagong buhay. Nakasama ka. Ang Diyos ay nagbibigay ng katarungan sa lahat ng kaapihan. Magkakaiba nga lamang ng kaparaanan, ngunit ito'y makakamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dexter? Ano ginagawa mo? Elmer? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong umaabuso sa napakaliit nilang kapangyarihan. Ginagamit pa ito sa paglabag sa batas na dapat naman nilang pangalagaan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dexter sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, bakit gising pa kayo, Nay? Hinihintay kita. Bakit ngayon ka lang? Oh, Kanina pa tapos yung duty mo sa presinto, ah. At nakainom ka pa. nagpaalis lang ako ng pagod, Nay. Konti lang naman ang nainom kong alak eh. Anak, Oh, may mga pulis na nakagagawa ng hindi tama dahil nakainom. Kaya dapat iniiwasan mo yan. mga tanga kasi mga pulis na yun eh. Hindi nag-iingat. Dexter! Kaya, Nay, matulog na kayo. At huwag niyo na ako inaalala. Kaya ko sarili ko. Ang takot lang ng mga taong galawin ako. Tapos na ako maglinis ng bahay, Pedring. Ano ba yung sasabihin mo? Yung kwarto ng anak mo, nakita ko. Dalawa na nga ashtray doon. Puno pareho ng ubos ng sigarilyo. Itong batang yun, pambihira. Pinagsabihan ko na sa masasamang bunga ng paninigarilyo. Wala eh. Ang lakas pa rin magsigarilyo. Pati pag-inom ng alak, malakas din. May sayang ang kita niyang nauubos sa mga bisyo niya. Oo nga eh. Dapat nga pag-ipunan na niya ang kasal nila ni Lily. Kaso ang tigas ng ulo. Sana naman. Tigilan na niya mga bisyo niyang yon bago pa siya ipahamak ng mga yon.
Dito tayo kakain, Dexter. Oo, sabi. Bakit parang nagulat ka? Kasi naman, ang mahal dito. Baka maubos ang pera mo dito. Hindi. Second anniversary natin ngayon. Kaya pinagandaan ko ang okasyong ito. Ay, ito nga pala. Gift ko sa'yo. Anong laman ng maliit na kamay Pwede ito? buksan mo para malaman mo. Ayan. Ang gandang kwintas. Nagustuhan mo ba? Oo naman, Dexter. Pero, ang mahal nito. Baka nangutang ka pa para lang dito. Hindi, may pera kong ipinambiling yan. Saan galing? Doon sa nagpatulong sa akin. Binigyan niya ako ng konsuelo. Aba, mahal ang kwintas na yan, Lily, ha? Kung di ako nagkakamali, 2 buwan na sweldo niya yan sa pagpupulis. Ay, tama ka, Ate Ami. Pero, pera naman daw niya ito eh. Hindi raw siya nangutang. Napakagastos naman ng nobyo mo. Ang relo at singsing niya mamahalin din. Pati yung damit at sapatos, branded lahat. Saan kaya niya kinukuha yung ginagastos niya sa kanyang mga luho? Yan din ang tanong ko sa sarili ko, ate. Duda ako dyan. Baka may maling ginagawa yan. Ate naman. Oo. Sabi niya galing daw sa nagpapatulong sa kanya ang pera niya. Naku. Konsuelo daw yun para sa kanya. Ay, sinabi ba sa'yo kung anong tulong yung hiningi sa kanya ng mga taong yon? Ano na naman bang sasabihin nyo, Nay? Pwede ba huwag kang ganyan, Dexter? Parang bagot na bagot ka pag pinapayungan. Kasi naman ginagawa nyo kung parang bata. Inay, pulis ang anak nyo. Nakalimutan nyo ba yun? Pulis ako eh. Anak, alam namin yon. Pero lagi pa rin kami nagpapaalala dahil lalo kang dapat maging mabuting halimbawa ngayon. May katungkulan ka na. Ano ba yung sasabihin nyo? Tigilan mo na yung labis na pag-inom ng alak at paninigarilyo. Sakit lang ang ibibigay niya sa'yo. Baka makasama pa yan sa kapangyarihang hawak mo. Ayan nyo, hindi na ako iinom at maninigarilyo. Sana nga anak, totohanin mo yan. Totoo yun. Dahil iba ng libangan ko ngayon. Hindi ko gusto ang nangyari. Nakatakas ang mga raid natin. Commander, malamang may nag-tip sa kanila. Masusugod tayo. Siyak yun. Kaya lang sino ang naghuda sa atin? Malalaman din natin yon, Commander. Dahil naniniwala ako na hindi sa habang panahon mamamayani ang masamang gawain. Di ba, Dexter? Oo. Tama ka, Elmer. Tama ka. Saka nagkakamali. Hanggang narito ako, mamamayani ang diskarte ko. O kayong dalawa. Sir. Umuwi na kayo. Pag-usapan na lang bukas ang susunod nating hakbang. Nasa labas sa mga kasama ko at wala pa rin si Elmer. Tama-tama. May pagkakataon pa akong bumatak. Kahit dito sa CR, magagawa kong gusto ko. Okay talaga sa pakiramdam itong sapo. Mas masarap ang tama kaysa sa alak. Ang mga tanga kong kasama, hindi nila alam kung sino ang nagpoprotekta sa mga pusa. Wala silang kamalay-malay na ako yun. Sige, babatak na ako. At hindi nila alam na may iba rin kaming kasama. Nakasabot din ng mga yun. Dexter? Ano ginagawa mo? Elmer,
Nagdodroga ka rito sa CR natin. Elmer, bro, huwag kang maingay. Pag-usapan na lang natin ito. Ha? Ano ibig mo sabihin? Sinusuhulan mo ko? Saan na naman kaya nasabit ang anak natin, Andeng? Kanina pa tapos ang duty niya, wala pa rin dito. Kaya nga kinakabahan ako, Pedring eh. Naiisip ko pag ganito, baka napaaway siya o kaya naman napahamak. Kailan kaya mauunawaan ng ating anak? Naku, ang aso nga, inaalala ng amo eh. Eh di lalo na yung anak. Inaalala yan ng magulang. Sandali, may tumatawag sa cellphone ko. Baka anak natin to. Hello, Dexter! Asan ka na ba? Gabing-gabi na! Aligandeng, si SP Otto Elmer po ito. Ay, ikaw pala, Elmer. Oh, kasama niyo ba si Dexter? Bakit nasa yung cellphone niya? Kaya nga po tumawag ako sa inyo. Dahil sa kanya, hindi po siya makakauwi. Ha? Bakit? Nakakulong ho siya ngayon. Ano? Bakit? Anong ginawa ng anak ko? Bakit siya nakakulong? Sabi ko na nga ba, Lily eh. May illegal na ginagawa yung nobyo mo. Kaya pala sobrang pera niya, ha? Nakakahiya ang ginawa niya, ate. Pulis pa naman siya. At doon pa siya nahuli bumabatak ng shabu sa CR nila. Nalasing na siya sa kapirasong kapangyarihan na hawak niya. Kasi pa naman, sobrang taas ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi niya naisip, mapapahamak na siya. O anong balak mo ngayon? Sasama ka ba kina Aling Andeng at Mang Pidring? Hindi, ate. Ha? Ayoko siyang puntahan. Kagalit ako sa kanya. Kalilimutan ko na siya. Inay. Bakit mo namang ginawa yun, anak? Bakit ka gumamit ng shabu? Sinubukan ko lang mo yun, Nay. Hindi po ako adik. Ibigay po yun sa akin ng pinoprotektahan ko. Tumutulong ka pa pala sa operasyon ng mga puser. Anak naman, maling-mali yun. Ang batas ang dapat mong protektahan, anak. Ang kapakanan ng mga taong bayan. Hindi nagpapahamak sa bayan at mga mamamayan. Nagsisisi na po ako, Tay. Pakiusap. Tulungan niyo akong makalaya dito. Ayoko pong makulong. Inalis ka na sa serbisyo, anak. Kaya pagdurusahan mo yung nagawa mong kasalanan. Hindi. Magpakabait ka dito, anak. At sikapin mong iayos ang buhay. Kahit narito ka sa kulungan. Oh, Diyos ko. Patawarin mo po ako sa pagmamalabis ko. Patawad po. May hangganan ang bawat kapangyarihan. May katapusan ang bawat katungkulan. Kaya't habang ito'y ginagampanan, magpunla ng kabutihan upang gantimpala ay kamtan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga.
Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wala nang mama mo! Pinatay mo siya! Pinatay mo ang kaisa-isang taong nagmamahal sa'yo! Hayop ka! Hayop! Ngayon wala nang mama mo! Hindi kita pagtsatsaga ang alagaan! Salot ka sa buhay namin! Salot! Handog ng DZRH ang tula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo ko sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Manginibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Isang malaking pagsubok ang magkaroon ng sakit sa pag-iisip ang isang miyembro ng ating pamilya. Hanggang kailan o hanggang saan natin sila kayang tulungan at mahalin? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Anton sa ating dunang sa kanyang panahon. Anak, sige na. Tama na yan. Kumain ka na, ha? Ayoko! 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 Anak, pakiusap naman. Sige na. Eto, susubuan kita. Ano na kaya ka? Diyos ka naman, anak. Dalia! Bakit kanina kakalat ka? Tinabig kasi ni Anton itong pagkain niya. Pinapakain mo pa kasi ang baliw na yan eh. Hayaan mo lang maghutom yan para mamatay na yan at mawala na tayo ng problema. Tulio, paano mo naaatim na sabihin yan sa harap ng anak mo? Anong klase kang ama? Tingnan mo nga siya.
Nakakadena at wala sa sarili. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Ilang taon na tayo nagtitiis sa pag-aalaga sa taong yan. 19 na taon na. Delia, tama na. Hindi nagagaling yan si Anton. Habang buhay na yan, baliw. Hindi pa rin rason yan para pabayaan ang anak natin. Tulyo, mga magulang tayo ni Anton at responsibilidad natin siyang tulungan at alagaan. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako. Wala na akong pakialam dyan. Kumbaga, matagal ko lang tinuring na patay na yung anak natin. Tulyo. O ano? Yung anak mong baliw, tulog na ba? Oo, natutulog ng anak natin. Tulyo. 19 na taon nang nakakadena at nakakulong dito sa kulungan ng mga baboy. Hindi siya gumagaling kasi hindi natin siya pinapagamot. At saan mo naman siya ipagagamot? Tsaka may pera ka ba? Ha? Gumawa tayo ng paraan para maipagamot natin si Anton. Wala tayong pera. Magsasaka lang tayo. At yung kinikita natin, kulang pa sa pagkain at sa mga utang natin. Saka, ipagagamot ka mo? Ha? Saan ospital? Sabihin mo nga sa akin. Alam mo ba kung gaano kalayo ang ospital sa lugar natin? Napakalayo, sobrang layo. Kakailanganin pa natin dumaan sa 4 na bayan bago tayo makarating doon. Kung gugustuhin natin, makakaya natin yon. Tulyo, hindi ka ba naaawa sa anak mo? Sinabi ko na sa iyo, matagal ko nang tinuring na patayan si Anton. Wala na akong pakialam dyan sa lalaking yan. Sige, kung ayaw mo akong tulungan, ako na lang ang kikilos na mag-isa. Dahil hindi ako pabayang magulang tulad mo. Oh, eto nang agahan mo. Pasensya na kung natagalan ako sa pagluluto, ha? Nagugutom ka na ba? Makakainin na kita. Ayoko! Ayoko kumain! Ayoko! Pero Anton, sige na, kumain ka na. Masarap ito. Ayoko! 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 Anak, kung hindi ka kakain, siguradong manghihina at magkakasakit ka. Sige na naman, oh. Eto na, susubuan kita. Anton! Ang kulit mo! Ayoko kumain! Ayoko! Aray! Dalia! Dalia! Oh, Diyos ko! Ang asawa ko! Nagdurugo ang ulo! Ano ka ginawa mo sa nanay mo? Wala! Wala! Dalia! Dalia! Ang mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Kapag may nangyaring masama sa nanay mo, hindi kita mapapatawad! Anton! Papa! Papa, nasa si Mama. Anong oras na di pa ako kakain? Wala nang mama mo. Pinatay mo siya. Pinatay mo ang kaisa-isang taong nagmamahal sa'yo. Ayop ka! Akala mo! Masakit! Ngayon wala kang mama mo. Hindi kita pagtsatsaga ang alagaan.
Salot ka sa buhay namin! Salot! Salot! Salot ako! Salot ako! Sasama ka sa akin ngayon. May pagdadala ako sa'yo. Iko, pwede na dito. Hinto mo na tricycle. Ano ba? Huwag ka kang magulo yan. Halika, halika. Lalabas na tayo. Halika. Tatanggalin ko na yung busan mo sa bibig. Saan na tayo? Ano gagawin mo sa akin? Iiwan kita dito. Dahil hindi ako magtsatsaga mag-alaga ng baliw na tulad mo. Doon ka na. Aray, Papa! Papa, huwag niyo ako iwan Kiko! dito! Papa! Tala, Kiko, paandarin mo na ang tricycle. Papa! 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 Ay, pagkain. Gutom na ako eh. Pagkain. Narito! Hira mo negosyo ko na yan! Sungit! Hingi lang ako pagkain eh. Kung ayaw mo eh, iwan! Sandro? Tingnan mo yung lalaking yun. Yung baliw? Oo. Alam mo ba, matagal ko na siyang nakikita dito sa palengke. Naawa nga ako sa kanya. Ganun ba? Halika, lapitan natin. Kuya, halika. Meron kaming pagkain para sa'yo. Talaga? Yay! Binili namin to kanina sa bakery. O, tikman mo. Sarap? Sarap! Salamat! Anong pangalan mo? Pangalan ko? Oo. Anton! Oo, sige, Anton. Kumain ka lang dyan. Magpakabusog ka, ha? Sarap! Okay. May kontak ako dun sa mental hospital. Pwede natin silang tawagan para matulungan si Anton. Sige, insan, gawin mo yun. May pakiramdam ako na pwede pang gumaling yan si Anton sa sakit niya. Dok Ella, kumusta na ang lagay ng pag-iisip ni Anton? Well, for the past 3 months na nandirito siya sa institution, malaking improvements ang pinapakita ni Anton. Nakakausap na namin siya ng matino, bukod sa nagiging malusog na ang pangangatawan niya. Natatandaan ko pa nung araw na dinala namin dito si Anton. Sobrang payat niya. Wala kasi siyang makain noon eh. Naaalala na rin niya yung mga magulang niya. Sabi niya, yung mama niya namatay sa aksidente, habang yung papa naman niya, inabando na siya. May hiling nga siya sa akin eh. Gusto raw niya makita ulit ang papa niya. Alam ko, Sandro, malaki ang may tutulong nun para bumilis ang paggaling niya. Anton, masaya kami ni Sandro kasi unti-unti ka nang gumagaling. Maraming salamat sa suporta at pagmamalasakit niyo sa akin. Becky, Sandro, kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging maayos ang buhay ko. Nasabi sa akin ni Doc Ella na gusto mong makita ang papa mo. Sana. Kaso,
parang imposible na. Hindi ko na alam kung nasan na ang papa ko ngayon. At saka, hindi na rin niya ako gugustuhin makita pa. Anton, anak ka pa rin niya. Naniniwala ako na meron ka pa rin bahagi sa puso niya. Kahit maliit lang. Tutulungan ka namin hanapin ang papa mo. At kukumbinsihin namin siyang makipagkita sa'yo. Talaga? Kasi baka makatulong yan ng malaki sa iyong paggaling. Maraming salamat, Sandro. Becky, wala akong ibang hinangad kung hindi ang tanggapin ako ni Papa bilang anak niya. Doc Ella, tapos na po ako sa drawing ko. Patingin nga. Maganda. Mabilis kang matuto, Anton. Natutuwa ako kasi ang laki na ng pinagbago mo. Nakikita ko sa'yo ngayon na desidido kang gumaling. Maraming salamat po, Doc Ella. Sana po, tuluyan na po maging normal na ang buhay ko. Alam mo, abot kamay mo na yan. Anton, nandito yung pangako naming sorpresa sa'yo ni Becky. Anton? Papa? Papa? Halika, anak. Nang mayakap kita. Papa! Akala ko po hindi na tayo magkikita, Papa. Ako rin, anak. Ang laki ng pinagbago mo. Mang Tulio, gumagaling na po si Anton. At malaki ho yung maitutulong ng presensya niyo sa kanyang paggaling. Namiss kita, Anton. Patawarin mo ko kung inabando na kita sa gitna ng sakit mo. Naging duwag ako. At hindi ko alam ang gagawin sa'yo. Pero alam mo ba, ilang linggo lang ang lumipas. Binagabag ako ng aking konsyensya. Nagsisisi ako dahil hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Siguro, madali kang gagaling noon kung tinanggap lang kita. Sana, mapatawad mo pa rin ako sa mga kasalanan ko sa iyo, anak. Papa, matagal ko na po kayong napatawad. At saka, kinalimutan ko na po lahat ng masasakit kong alaala. At masaya na po ako ngayon. Kasi, nakasama na po uli kita. Pinangangako ko sa iyo, anak. Tutulungan kita para bumilis ang paggaling mo. Magiging mabuting ama na ako sa iyo. At tutulungan kitang makapagbagong buhay. Huwag nating iabandona ang mga taong may sakit sa pag-iisip. Bagkus ay tulungan natin sila at iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal. Mabuti ring dalhin natin sila agad sa mga mental institutions para agad silang masuri ng mga eksperto at bumilis ang kanilang paggaling sa kanyang panahon.